ang pagpapatuloy ng kwento ng antingerong sabongero. Nang mga oras na yon ay nagbunyi ang aking panig. Sa muling pagkakataon kasi ay muli naming nasungkit ang panalo sa paligsahan. Matapos ang laban ay merong isang lalaki ang lumapit sa akin. "No, kunin mo na ang papremyo. Sundan mo lamang ako. Huwag ka nang magsama dahil ikaw lang ang kailangan." Napalingon ako kay Tuper at suminyas na antayin na lamang ako sa labas. Pagkarating ko sa isang maliit na silid kung saan naroon ang pinuno ng mga dayo, ay nakita ko ang isang lalaking puno ng pasa sa katawan habang nakagapos sa isang bangko. At ito yung lalaking nagpaalala sa akin na ipatalo ko raw ang laban. Nagulat ako kasi bakit nakagapos ang lalaking yon? Nang biglang may magwika sa akin sa likuran ng, "Kung ganon, matigas ka sa lugar na ito. Sinabihan ka na pala na sa dapat mong gawin, hindi ba? Pero sumalungat ka. Ngayon, parang ikaw na rin ang nagpahamak sa buhay mo at sa mga kababaryo mo." "Patawad, Ginoo. Akala ko kasi nananakot lang ang taong inutusan ninyo. At isa pa, kung alam ko lang na ganito pala ang hangarin nyo at pagkukunyari sa harap ng mga tao, hindi na dapat ako sumali rito." "Talagang matapang ka. Dahil ba sa ikaw ang nagtangan sa mga karunungan ng lulo mo? Kaya ganito ka kung umasta. Pero huwag kang mag-alala. Ibigay pa rin namin ang papremyo. Pero ito ang tatandaan mo. Magkikita pa rin tayo. Apo ni Toro." Wika nito, sabay bato sa balikat ko ng isang supot. Agad ko naman itong kinuha at umalis na may halong pagtitig dito. Ang ikinagulat ko lang, bakit kilala niya ang pangalan ng lulo ko? Pagkalabas ko, naroon na ang aking mga kaibigan na naghihintay sa akin. Oo nga pala, nang araw na yun hindi na nakasali sa paligsahan ang mga kaibigan ko. Dahil nung kahapon pa lang ng mismong araw, nakasali na sila. Habang papauwi kami, dala ng aking mga kasama ang pag-asang muling babalik ang grupo na yon. Dahil sa bawat sali nila sa mga sabong, mapanalo man o talo, nagkakapera sila. Pero hindi nila alam ang dahilan at kahulugan sa pagpapakitang tao ng grupo. Matapos naming magpaalam sa isa't isa, ay dumiretso na ako sa aming bahay. Gabi na ng mga oras na yon dahil sa inumang nagaganap sa baryo. Nakita kong natulog na ang aking lula, kaya hindi ko na ito ginising pa. Kinaumagahan, pinili kong magluto ng pagkain. Niluto ko na ang manok na binuro sa asin na panalo ko nung kahapon. Matapos kumain, ay ang pag-asikaso ko sa mga alaga kong manok na mga panabong. Nagbiyak rin ako ng mga kahoy nang sa gayoy may maigatong kami sa mga susunod na araw. Kinahaponan ng mismong araw, kasalukuyan naman akong nagpahinga noon. Nakahiga ko noon sa ilalim ng puno na naroon sa aming bakuran, habang katabi ang manok panabong ko. Nakasanayan ko na ang ganong mga gawain, kagaya ng kapag walang ginagawa, hinihimas-himas ko ang mga tandang. At kasabay niyan ay ang pagbuklat ko sa libreta na naiwan ng aking lulo.
Sa pagpapatuloy ng aking pagbabasa, tila ba naglakbay ang aking diwa dahil sa kwentong nakasulat sa libro. Sa kwentong aking binabasa, doon ko nakilala ang isang antingero na albularyo na halos tingalain na ng karamihan. Bukod kasi sa walang nakakaalam sa tirahan nito, sabi-sabing nagbibigay din ng antingerong yon ng mga ginto sa mga taong gustong makipag-isa sa kanya. Sa sandaling iyon, bigla namang pumasok sa aking isipan ang grupo ng mga antingero na nagsasagawa ng paligsahan sa bayan. Subalit ang mga taong hindi nito nagugustuhan na ginawang trabaho ng mga ito, ibinalik niya ito sa lupa na merong baon-baong sumpa. Hindi naman yun nakakasama sa estudyante nitong binibitawan dahil ang naapektuhan lamang nito ay ang pag-uugali na ayaw ng albularyong antingero. Kung ikaw na mapangmatang tao, bibigyan ka ng dalubhasang yon ng isang sumpa upang magbago ang iyong pag-uugali. Hindi rin ito makakatanggap ng ginto na galing sa albularyong antingero dahil sa masama nitong ginawa sa kapwa. Matapos ko yung mabasa, doon ko napagtanto na nakatira pala ang antingero na yon sa kabundukan ng Ilahas. Nagbibigay rin ito ng ginto sa mga nakakilala sa kanya na may angkin ding kakayahan sa mga katulad na larangan na kanilang tinatahak. Nakikilahok rin ang taong yun sa mga larong Pilipino kagaya ng sabong. Dito kasi nila madalas nakikita ang iba't ibang uri ng aswang na nakikisama sa tao. Habang binubuklat ko ang bawat pahina ng libro, doon ko nakita ang isang kwento sa aking luluturo na minsang naninilbihan sa dalubhasang iyon. May mga talata ding nakasulat sa libro na nagsasaad na mensahe para daw sa akin. Chris, kung sakali mang mabasa mo ito, nangangahulugan lamang na ikaw ay isa ng ganap na katulad ko. Apo, may mga digmaan akong naiwan na maaring sayo ay maipasa. Nais ko mang tapusin ang aking nasimulan habang ako'y nabubuhay, subalit hindi ko ito nagagawa dahil sa pagbalot ng sumpa sa akin ni kamatayan. Wala akong ibang hinahangad kundi ay ang mabuhay kang masaya kapiling ng iyong lola. Magsanay ka, Chris. Huwag mong masyadong bigyan ng pansin ang sabong. Siguradong papalapit na sila. Mensahe ng lulo na nakasaad sa libro. Matapos ko itong mabasa, hindi ko mawari kung anong kalaban ang tinutukoy ng aking lulo. Halos sa sobrang lakas na noon ng mutyang tanga ni Lulo Turo, wala na akong maisip na demonyong makakatalo dito. Dala ng aking pagnanais na malaman, nagtanong-tanong ako sa aking lula ukol sa mga bagay-bagay. Pagpasok ko sa tahanan, naabutan ko naman itong nagluluto ng kakanin sa may kusina. Lola, tapos na ho ba kayo? Oh, tapos na ako. Bakit? May kailangan ka ba? Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pag-upo namin sa sala para mapag-usapan ang mga bagay na aking ninanais. Maya-maya lang, sinimulan ko naman itong ikwento. Lola, may alam ho ba kayo sa mga nilalang na may kakamping demonyo na nakalaban ni Lulo Turo? May mga sulat kasing naglalahad ukol sa mga nilalang na hindi niya nagawang ubusin.
Matapos itong marinig ng lola ko, huminga naman ito ng malalim habang nag-iisip. Hinayaan ko lang yon dahil maaring nalimot na rin ito ng matanda. Dahil sa napakatagal na panahong lumipas. Nang maya-maya lang, nagkwento naman ito tungkol sa 5 matitikas na binata na minsang nakasama ng aking luluturo. Apo, alam mo ba na bago naging dalubhasang antingero ang iyong lolo, meron siyang kasamahan na halos itinuring na niyang kapatid. Kasama niya ito sa lahat ng kanyang pagtutuklas sa iba't ibang uri ng mutya at agimat. Kagaya mo, halos lahat ng lakad nito, meron itong dala-dalang tandang na kanyang lilibangan. At saka, yan din talaga ang hilig niya. At sa ilang taon nilang pagsasama ng mga kaibigan niya, naging masaya naman sila. Subalit nang gawin nila ang panghuli nilang misyon, doon na nagbago ang lahat. May natuklasan kasi sila noon na isang lugar na kinahimlayan ng isang natatagong kapangyarihan. Kung hindi noon nagkamali si Lolo Toro mo, ang lugar na yon ang siyang pinaglalagakan ng isang singsing na kayang kumontrol sa lahat ng uri ng demonyo. Ayon sa lula ko, na kapag suot-suot mo ang singsing na yon, magagawa mong mautusan ang mga nilalang. Kahit mga demonyo, magagawa mong mautusan kahit walang kapalit. Ayon sa lula ko, na noong dumating ang pagkakataon na tinraidor na si Lolo Toro ng mga ito, naiwan siya noon sa lugar ng napakahabang panahon. Habang naghanap siya ng paraan para makalabas sa lugar na yon, doon niya nakita ang libretang naglalaman ng kasulatan at kasaysayan. Bagamat malalim na salita ang naroroon sa libreta, nagawa pa rin itong mabasa ni Lolo Toro sa pamamaraan ng bertudis na naroon sa kanyang katawan. Ayon sa kasaysayang kanyang natuklasan, merong isang dalubhasang mangkukulam na nabubuhay sa isang hindi matukoy na kalupaan ng mga maharlika. Namumuhay ito kasama ng Raha na naninilbihang isang punong tagapayo. Dahil sa dami ng demonyong gumagala sa ilang lugar, kung kaya't humiling ang Raha sa mangkukulam na gumawa ng agimat na kayang kontrolin at pamunuan ang lahat ng mga demonyo na gumagambala sa kanila. Dahil sa pagiging tapat ng mangkukulam na yon, nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa Raha. Matupad lamang ang nais nito. Nang mapasakamay na nito ang singsing na inalaya ng buhay, doon na dahan-dahang nagbago ang ugaling pinapakita nito sa lahat ng kanyang mga nasakupan. Mas lalong naging mabagsik ang Raha at halos wala na ito gaanong taong pinagkakatiwalaan maliban sa mga demonyong kaisa sa kanyang tribo. Puro demonyo na noon ang inutusan ng Raha na maglunsad ng kahit na anong misyon na magpapalawak ng kanilang nasasakupang imperyo. Sa halos ilang taon, mas naging kahindik-hindik ang pamumuno ng Raha. Nang dumating sa puntong nakakaramdam na ng Raha ng panghihina dahil sa katandaan, sinubukan pa nitong dayain ang kanyang kamatayan. Subalit kagaya ng tadhana ng karamihan, hindi nagtatagumpay ang Raha. Nang dumating na sa oras ang kanyang kamatayan, inuutos niya sa lahat ng mga demonyong kanyang kasangga
na maghanap ng isang lugar na pwede niyang paghimlayan. Naniniwala rin kasi ang Raha daw na babalik din ang kanyang kaluluwa sa orihinal niyang katawan makaraan ang 100 taon na pamamahinga. Upang hindi makuha sa kanyang katawang namamahinga ang singsing, inuutos niya sa lahat ng demonyong nagbabantay sa lahat ng pagkakataon at oras. Ngunit sa pagkatagal ng panahon na pagbabantay ng mga ito, naisipan na ng mga demonyong lisanin ang lugar na pinagpapahingahan ng Raha. Ang tanging naiwan na lang sa lugar ay ang kabuuhang singsing na may sumpa sa lupa sa sinumang magtatanga nito. Matapos ko yung marinig, mas lalo pang tumindi ang aking kaba dahil sa aking mga narinig. Kung totoo man ang kwento ng lola, maaaring kasalukuyang patagong naninirahan ang kaibigan ni Lolo Turo na nagtatanga ng ganon kalakas na agimat. Kaya nga, Apo, nababahalap ako para sa'yo na magkakataon na malaman ng mga kaibigan ni Toro na mayroong nagmamana sa kanyang kakayahan. Paniniguradong maghimagsik na naman ito ng kadiliman. Sa ngayon, hindi mo pa napaghusayan ang abilidad ng Durian. Mag-iingat ka hanggat maaari. Huwag mong ibunyag sa iba ang iyong sikreto, sabi ng aking lola. At sa susunod na kwento ay ang magaganap sa tagisan ng pangkat nila Chris kontra sa mga dayong sabongero na dumayo sa kanilang lugar. Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. So grabe no, malayo pa pala ang lalakbay nitong si Chris para mapantayan niya ang mga sinasabing nilalang. Sino kaya ang makalaban niya sa mga sabungan no? Yung dumadayo sa kanya? Paniniguradong excited na naman yung mga mahilig sa sabong dito. O sino ba yung mga sabongero dyan na mahilig sa mga kwentong sabong? Comment nyo sa baba para mapasali sa shoutout. At sa mga magpa-shoutout pala, comment nyo na lahat sa comment section para masabay-sabay na. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, baka naman. At huwag kalimutang mag-like. Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.